Mayor Alice Go ho, mga kababayan. Si Mayor Alice Go, yung Gua Haping at yung Mayor Alice Go, yung ano ba tawag dito? Yung thumbprint, mga kababayan, o yan, basta yan. Yung thumb mark o kung ano man, nag-pair po, mga bossing. Nag-match, ano? Tapos, ngayon naman po, yung kapatid ni Mayor Alice Go, mga kababayan, nag-match din ho. So ito po, mga boss, chief amo, sir, nagsasabi at nagpapatunay na sila po ay talagang mga Chekwa at hindi po talaga tunay na Pilipino, mga bossing. Biruin mo, ano? Para tayong ano nun, ano tawag, na traitor ho tayo nun, mga kababayan. Mismong sa ating sariling bansa, mismong sa isang probinsya ng ating bansa, mga bossing, ang namumuno ho ay isang Chino, galing sa China. Yung ating mga ninuno, yung ating mga bayani, grabe ang pagtatanggol ho sa bansang Pilipinas para lang hindi tayo masakop, para hindi lang tayo pamunuan ng mga dayuhan. Pero sa panahon ni Duterte, nagsimulang nagkaroon mamuno ng isang hindi tunay na Pilipino, mga kababayan. Sa pagkatao po ni Mayor Alice Guo o Gua Haping. Biruin mo siya na at yung kapatid niya, match na match. Mga kababayan. Ano din ang sabi ng dating mayor, ng ex-mayor ng Bamban? Tinulungan ako ng dating administrasyon. Isa pa po sa nakikita natin, mga kababayan, kung bakit naman umabot sa punto na pati yung citizenship ni Mayor Alice Go nahalungkat po dahil pagkakaugnay din po sa Pogo, mga bossing. Na kumbaga, iniisip nating lahat na inilagay dyan si Alice Go, tinulungan na maging mayor, tinulungan na siya ang mamuno dyan para maprotektahan yung Pogo. Biruin mo kung ikaw mayor tapos ikaw pa yung sasalubong sa mga kung sino man ang babatikos at mag-question doon sa Pogo na yun. Saglit lang. Tanong nyo muna si mayor. Malamang manginig ang tuhod mo. Pero ang PAOK, mga kababayan, ay hindi. Hindi. Di ba? Papasukin namin yan. Nung pinasok ko nila, mga kababayan, ito, mas magigimbal pa ho kayo Nung pinasok nila, mga bossing, sa underground, ito, latest Ma'am Maritel T, shout out sa inyo. Rustom Partosa. Nung pinasok ho nila, mga kababayan, may firing squad. No? May firing squad. Si Jose Rizal pala yun. Dapat yata firing squad itong mga pumapasok sa ating bansa. At pati ho yung mga nagtataksil sa ating bansa. Pumasok ho sa ilalim, may firing range, mga kababayan. So dito mapapaisip ka may firing range, tapos may ospital. Dito mapapaisip ka, saglit lang, bakit kailangan nila ng ganyan pa sa ilalim ng Pogo? Diyos ko, mapapaisip ka, ano ba to? Pagdating ng panahon, ito kaya ay magiging, kumbaga, ensayuhan ng kanilang mga sundalo? Kaya po, yung mga pumoprotekta po diyan sa Pogo, yung mga pumoprotekta po diyan sa mayor na yan, mag-isip-isip ho kayo. Baka pagdating ho ng araw, yung Pogo na yan, magulat na lang kayo. Magulat na lang tayo, military base na pula nila. Pwedeng sabihin nila, katuwaan lang naman kami dyan Diba? Habi lang naman namin yung firing range na yan Yung pala yung mga kasundaluhan nila, doon na talaga nag-e-ensayo po. Mga bossing. Sabi ni Evangeline,
Sabi ni Evangeline Prado, ibig sabihin Chinese talaga sila, dapat magkaroon ng Thai bits. So, magkaroon ng bitay sa atin at unang bitayin si Duterte at si Gloria Arroyo. Sabi ni Arceli Aureliada, dapat po niya, Sir Mark, itapon na ang mga Chinese na nandito sa ating bansa. Dumami po iyan noong administrasyon dati ni Duterte, maka-Chinese, kamag-anak po yata nila ang mga Chinese. Eto, yung kay Mayor Alice Guo, wag tayong pumayag na deportation lang po agad-agad ang gagawin. Lugi po ang Pilipinas doon. Kailangan panagutan muna niya itong mga kaso na ikinasuho sa kanya. At pag napatunayan ho talaga na kumbaga, pag napatunayan ho na ayun nga, meron silang mga illegal na aktibidades diyan, kulong muna sa Pilipinas hanggang sa matapos ang sentensya, hanggang sa matapos na mapagbayaran ho, mga kababayan, lahat ng kanilang mga illegal na aktibidades. Kasi kapag kayong bigla lang, o sige, deport na lang kasi gumawa ng ganito. Mas lalo pa hong madaming mga gumagawa ng illegal na mga Chino ang papasok sa Pilipinas dahil sasabihin ho nila, ganyan pala sa Pilipinas kapag ka ikaw ay gumawa ng kalokohan, ipapabalik ka lang pala sa China. O, hindi ka na makukulong. Mas lalakas ho ang loob nila. Dapat masampulan po. Dapat masampulan po, mga kababayan. Dapat ang parusa kay Alice Go ay bitay. Sabi ni Ramon Sabaybay, pati yung mga protektor. Correct! Sabi ni Maya San Pedro, dapat sama ho yun. Dahil yung pong mga yon ang nagtaksil sa ating bayan. Biruin mo, siguro alam na nila to na hindi tunay na Pilipino to. Pero kailangan maprotektahan yung pogo doon sa mga magku-question at mga mag-iimbestiga. Ay hindi, saglit lang. Ilagay natin si Mayora. Ilagay natin si Alice Guo bilang Mayora. Harang lahat yan. Di ho ba? Harang lahat yan. Walang makakalusot dyan. Mayor yan Kukwestiyonin mo. Di ho ba? Mga kababayan? Dumako tayo sa pangatlo natin topic. Iwanan na muna natin dyan si Mayor Alice Guo. Pero patuloy po namin kayong bibigyan ng update na istorya diyan sa Alice Guo na yan. Bagay dyan, Thai bits at mga DDS. Kasama si old school Pinoy na kami po, yan sila Aaron, mga kababayan. Iba-iba na ho kami ng paniniwala, iba-iba na ho kami ng mga pinapaniwalaan po. Pero ang kagandahan lang po, yung pagiging magkaibigan, nandiyan pa din po, mga bossing. Kumbaga, okay, yan yung paniniwala nyo Ito yung paniniwala ko. Wag na nating idama yung pagiging kaibigan. Pangit din naman yung, magkaibigan kayong dalawa, tapos, biglang, nagkaiba lang ng paniniwala, magkaaway na kayo. Mas okay naman din po yan, mga bossing. Okay?